Eto, maganda to, manyana habit. Because when say manyana habit, yung puro mamayana. Diba? And guilty ako dyan sa manyana habit niyan. Especially sa mga sellers na yan na sumasabog na yung benta. And then nandun sila sa peak na nila, nagre-relax na sila. At nakakalimutan na nila na walang forever winning item. You have to work on a new item, 'di ba? Kailangan mag-develop ulit ng bagong produkto. Otherwise, yung multi-million sales mo diyan sa isang produkto, mawawala 'yan. Darating sa point na ang benta na lang 'yan 100 pesos. At anong sasabihin mo ulit sa seller group? Okay, ano ulit ang sinasabi nila? Dati nagti-300 orders ako. Ngayon swerte makaisa. Yun. Expired na yung optimization ng product mo. It is not the fault of the system. It is not the fault of the platform. It is your fault again. Nag-relax ka. Masyado kang nabusog. Okay? Hindi mo na tinignan ang seller center mo. And sometimes I'm guilty doon sa mga ganyang bagay. Okay? Masyado mo nang na-delegate ng trabaho sa mga staff mo. And you forgot. Minsan nga, nakakalimutan mo pang tingnan yung seller center sa mobile phone mo eh. 'Di ba? At kailan ka magtatrabaho kapag bumabagsak na yung benta mo? 'Di ba? Doon lang makakatch yung attention mo. Kapag nagulat ka one time sa isang double digit campaign na dati you're getting 1,000 sold of or 1,000 of orders, ngayon 100 na lang. Doon ka na na-alarma. So kailangan din walang manyana. You have to be consistent para ma-sustain, hindi ka mamatayan ng store. Umiikot lagi ang cycle ng 3 basic steps. Okay?